Hello Virgo, welcome to Like a Tarot. Hindi ko na pwedeng itigil ito guys. Kahit na gusto ko sanang ipakita yung kandila mo. Ang taas ng sindi. Pumipitik-pitik pa. Ayaw ka atang pabasahan. Ang aalamin natin ngayon guys ay kung ano ang kakaharapin nyo ng person mo itong taong 2024. Unahin muna kita. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Sumisimbolo itong mga cards na ito na may mga challenges kang kinakaharap. Pero, masusolusyonan mo ito kahit na gaano man ito kahirap. At saka yung mga dreams mo, yung goals sa buhay, nakadalawang cards ka na kapag nagsimula na ito, kasi magsisimula na eh. Ayan no, sinisindihan na nga yung kandila eh. Magtutuloy-tuloy na ito. May magandang kumbaga solid na pundasyon. Meron ding abundance na darating, pwedeng patungkol sa karir mo, sa negosyo o kaya sa love. Sa career, meron ka mga bagong idea na magbibigay sa'yo ng promotion at saka magandang resulta sa negosyo. Kung naghahanap ka naman ng trabaho, paparating na yung trabaho na para sa iyo. Sipagan mo, kailangan din ng teamwork at saka pasensya. Ang warning, ang makakasira lang sa iyo, yung mga iringan ba, huwag kang makisali. Kunin natin yung isang additional card, babalasahin ko guys ha. Paalala ko lang guys, ito yung card mo. Pwede magkapalit kayo ng person mo kasi connected kayo sa isa't isa. Itong 5 of Cups, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo, meron kang mga pinagsisisihan o kaya yung bang pinakawalan na oportunidad at saka blessings. Mukhang ang ilan sa inyo, hindi malakas yung loob mo. Pero ano man ang edad mo, hindi pa naman huli ang lahat kahit na may sakit ka. Lahat tayo pantay-pantay, kaya maging open ka sa pagbabago. Single ka man or nasa relationship, magkakaroon ka ng bagong simula, lalo na sa pagkakaroon ng baby. Kasi ang ilang single, may posibilidad na yung magpapatibok ng puso mo ay single parent. O kaya ang magiging tawagan nyo ay babe or baby. Ang ilan na sa relationship, nasa plano na talaga. Pareho kayo ng person mo yung gustong mag-prosper yung relasyon. Ang warning lang para sa mga nasa relationship, bigyan mo ng sapat na atensyon ang person mo. Hindi puro trabaho. Kahit na hindi mareklamo yung person mo. Ito naman yung cards ng person mo. 2 of Cups, King of Wands, at the Empress. Mataas pa rin talaga yung sindi ng kandila mo. Makinig ka maigi, tsaka huwag mo hayaan na mangyari ito. Kasi ang ilan sa inyo, merong person na nag-o-offer ng relasyon or nagbibigay ng atensyon sa person mo. Marami kasing magandang katangian ng person mo, swerte ka. Ipinapakita rin na marami siyang gustong makamit na tagumpay sa buhay. Pinapahalagahan din ng person mo yung pag-aaruga mo sa kanya. Nasa isip niya yun.
Sa financial, ang ilan sa inyo, wala sa balanse yung paggastos mo. At saka, ang ilan sa inyo kulang ka na sa budget. May babalik mo naman yung dating magandang estado ng financial mo. Pero kapag dumating na ito, pag-ingatan mo na. Kasi ang ilan sa inyo maganda na yung trabaho mo eh. Kapag wise ka sa paggamit ng financial mo, mas lalo pang dadami. At saka, makakatulong ka din sa kapwa mo. Sa mga single, happy ka sa pagiging single mo. Pero, dalawang cards na yung nagsasabi na kahit na happy ka, darating pa rin yung right love sa buhay mo nang hindi mo inaasahan. Itong Queen of Swords, pwedeng in-laws mo o kaya third person na mas magtuturo sa'yo kung paano maging malakas ang loob. Pwedeng negative or positive ang dala niya sa buhay mo na marami kang matututunan. Lalo na yung pagpapahalaga sa sarili, karapatan at love. Di ba nga guys, sa relationship, nabanggit ko na kailangan ng time para sa relasyon. Kasi ang ilan, magkakaroon ng breakup. Kasi nawala yung dati nyong komunikasyon na masaya. Di ba sabi nga nila, yung konting problema, lumalaki yun. Yun yung nangyari sa inyo. Pero ang ilan sa inyo magkakaroon ng bagong chapter ang relasyon. Mapupunan na kung ano yung kailangan sa relationship. Basahin muna natin ito guys. Ace of Spring. Ang ibig sabihin nito, ayan na, kailangan mo talagang umaksyon. Huwag kang matakot at saka ipagpatuloy mo kung ano yung mga pinapahalagahan mo na pangarap sa buhay. Kasi may magandang oportunidad na magbubukas sa buhay mo. Six of Winter. Ito naman may mga positibong pagbabagong mangyayari or darating sa buhay mo. Kumbaga, gagaan na yung pakiramdam mo. Pangatlong card mo na ito na yung problemang dumarating sa buhay mo ay malalagpasan mo. Sa mga nasa relationship, ang advice ay kailangan maging open yung communication nyo ng person mo para malalaman mo kung ano yung dapat gawin or ano ang dapat mag-improve sa relasyon. Alamin naman natin yung angel number mo. 000 tells you that giving up is never an option. Keep moving forward. Kasi nga 'di ba, yung iba sa inyo hindi malakas yung loob. At saka maganda naman kasi yung magiging resulta kahit na merong pangamba sa isip mo or nararamdaman. At saka ang advice pa ng mga cards ay kailangan ng respeto sa isa't isa. Magtulungan at saka pareho nyong kamitin yung mga pinapangarap sa buhay or sa relasyon para mas maging matatag. At saka nakadalawang cards na para sa pagkakaroon ng baby at saka pareho kayo ng person mo na may card na soulmate. Two of Wands, the Strength, Eight of Cups in reverse. Kahit marami nang naibigay na advice, ito naman yung solution. Ang ilan sa inyo, ito talaga yung nakikitang solusyon na gustong mag-abroad. Bakit naman hindi, diba? Ang advice ng cards ay lakasan mo yung loob mo. At saka ang ilan sa inyo, nakatatlong cards ka na sa travel. Kaya lang, ito na naman yung naging problema kasi nakadalawang cards ka na pinanghihinaan ka na naman ng loob.
Kung halimbawa ang ilan sa inyo nakapag-abroad na, babalik din. Hindi mo matatapos yung kontrata mo. At saka guys, kapag ganyan yung mindset mo, hihinto talaga yung buhay mo. Walang magiging progress. Kaya huwag kang matakot na sumubok. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, pinagbubuti mo talaga na maging healthy yung pangangatawan mo at nagiging maganda yung resulta nito. Good health. Pero para sa ilan, hindi mo talaga mabago yung mga unhealthy lifestyle. Unti-untiin mo. Hindi naman niya makukuha sa biglaan. Sa mga single, habang nag-abroad ka or nasa Pilipinas ka man, merong potential person na makakapansin sa iyo. Pero dededmahin mo ito. Ang ilang single naman, hindi pa kayo ng person pero masyado ka ng clingy. Kaya lalayuan ka ng person. Sa mga nasa relationship, bagay kayo ng person mo. Ang iwasan lang ay yung mawala ng panahon sa relationship or isa't isa. Yan kasi yung isa sa magiging dahilan ng selos at saka kawalan ng tiwala. At saka nakadalawang cards ka na rin na magtiwala ka sa person mo. At saka bigyan mo rin siya ng space. The Justice. Ang ibig sabihin nito na lahat ng effort mo sa health mo, sa career, sa negosyo o kaya sa love ay merong halaga, may magandang resulta. At saka resulta din ito ng mga magandang nagawa mo. Ikaw yung makakatikim ng good karma.